So 5:41 AM Saturday, track read tayo ng Attack Unrestricted 120 kilometers. Kasama ko si Kevin, Boss Ivan, nag-CR, mga kasama ko sa Bayabas. So the goal of this vlog is to show you the actual race course, as well as many segments that might be the make or break of the race. So yeah, sa mga walang oras mag-track lead or pumunta dito, I hope this video will be helpful sa inyo. And since this is a race sa Nueva Ecija, medyo hindi ako spoken dollar ngayon, makakapag-Tagalog ako dire-diretso kasi puro Pinoy naman maglalaro. So gantay na namin si boss. Diretso na tayo siya. May mga tropa tayo nag-aantay dun. See you. So 8 AM eksakto, dito na kami sa Crystal Waves. Kasama ko mga idol natin sa Pransya, Peter tsaka si Mix, pati mga kasama ko sa Bayabas. So medyo no nonsense yung vlog na to, kasi ang goal naman talaga is pakita sa inyo yung karera. Tara, start na siguro tayo kasi naiinis na to. Ano ba nag-aantay sa atin? Welcome to Nueva Ecija. Okay, welcome. So palabas sa Crystal Waves Resort. Nakaload na rin sa mapa yung nakaload na rin sa TPX yung mapa, no? Kasama mga tropa sa Franja, nasa Bayaban. Don't be going through this the 120 course of unrestricted. Go. So kasama na sa area na to, no? Start mismo sa Crystal Waves. Kaliwa, baka medyo delikado sa race day kasi maraming sasakyan. So may linabas na updated GPXC Unrestricted mismo sa page niya nung January 10 yata yun. Check nyo, yun yung updated. Okay? Ito? Okay. So start na drill 3.2 AM mark. Fire road, nothing too fancy. So on race day, I'm sure mabilis ang dalahan dito, so kapit lang. Sure. So 2.4 kilometers tayo ganito before tayo maglileft. Nothing too fancy, fire road lang, typical Nueva Ecija fire road. So from 7.1 km, no, puro kalsada lang. May mga tatawilin kayong kalsada, tsaka yan yung bridge, no. So ingat kasi matao, matricycle, baka may matamaan kayo sa karera, no. At 7.6k mark yan, fire road tayo ulit. So ganun pa rin, no, typical Ecija fire road pa rin. Pero ang magiging delikado kasi to sa race day kasi mabilis dito. So for the past 3 kilometers, no, yan, off-road pa rin, fire road pa rin. Si Peter medyo ginanahan, nag-init. Yan, binibigyan kaming 35-38 ni Jehan. Yan, nag-init na, hindi na makasabay yung iba. So pinahinto ko na yung karga. Ayos ka, Peter! Baba mo! So 9.4 kilometer mark, no, kakanan kayo dito. Isa sa mga ligaw moments nung karera. May padiretso kasi doon. So kanan kayo, tas kaliwa kagad. Okay? Left, left. Dito, dito. Left, left, left. Laglag na.
So 13 kilometer mark, kakatapos lang natin dun daw sa longest bridge ng Nueva Ecija pero hindi pa rin operational. So fire road ulit after nun, no? Cemented yon. Then dito makinis, no? And may tailwind, so I'm maximizing it. Here, kita naman sa video. Nag-aabol ako sa mga tropa kasi nag-video ako dun sa likod. So ayan na sila. Sama-sama. Inaantay ako. Pwede dumiretso kasi ang gagawin dyan. Ang talaga ruta, kakana tapos dito mga kakaliwa. So about 13.7 kilometer mark, may sinasabi si Peter dito na imbis na kakanan at kakaliwa, pwedeng dumiretso dun sa off-road part, no? Hindi naman siya shortcut kasi dun sa nauna yatang GPX, may pader, no? So, I don't know, baka error yun ng GPS drift, no? Nagdi-drift kasi ang GPS minsan from time to time. So to correct that, imbis na kumanan kayo pagdating dun sa highway, diretsohin niyo yung fire road. Ayan, makikita niyo naman na. Yeah, pwede ka dumiretso dun. Sige nga, Peter, pakita mo. Yan, so sa old GPX, pinapadiretso ka dito sa kalsada, no? Pero pwede ka dito sa fire road na to. Yan, imbis na umikot ka pa, paikot. Kasi I think may pader dun, no? Sa kabilang ibayo. Iniiwasan natin yun kasi baka start na yun ang point ng pagkaligaw o malito ka. Lalong-lalo na dun sa mga hindi nag-track read. So the race will resume here at 13.8 kilometer mark. Okay? Clear. So from that point on, puro mixed fire road tsaka kalsada. Tumatawid sa mga side streets, no? Ng mga bayan-bayan like yan, kita sa video. 3 to 4 kilometers na ganyan. Okay? So 19 kilometers in na tayo. Almost 9 AM. Mag-sharp right tayo in 400 meters. Nothing too technical so far, no? Pero of course on race day, mabilis ang dalahan dito. Malaki ang chance na magkarambola, magsimplangan, magbarahan. So always try to keep a safe distance lang, no? Maski trangkuhan. May draft pa rin naman kahit ganito kalayo ako kay Kevin. Meron pa rin naman yan. While still maintaining a rather safe distance. Para makaka-react ka. Shoot ka gano'n, no? Diba? Safe pa rin. So joining us this morning sa track read, it's not just Peter and Mix, no, from Francia, but also Cap Raymond Flores. Team Francia. Barangay captain ka dito, kuya, diba? Yeah, so bread ko rin siya sa frat, no? So pares siya 120, pares kami 120. Kakapit lang ako dito. Wala. Pares siya may sakit eh. Si Peter, ang lakas ng dala ng ulo, sila ulo talaga. Pinigyan kami 35 ka. Gago. Sige, so resume tayo dun sa dulo. Okay. 21.5k mark. Nandito tayo sa Nueva Ecija, Aurora Road. Tama pa rin si Cap Kuyang Raymond Flores. Kagano ka ba ito, kuya? We're gonna turn left here. Okay. So left lang agad dito. Oo, okay. Okay. So brief respite lang pala yung paved road. Balik tayo off-road in 150 meters. Dito. So far, okay yung mapa. 3K mark. Left tayo sa side road na to. So hindi pa rin graba. Buti naman, nagpahinga na ang pulo tong putragis kanina. Dito kuya. Oo nga, 400. So simula kanina dun sa 14 kilometer mark to hanggang dito sa point na to, mix pa rin ang fire road and ang kalsada. Mostly dumadaan sa mga bayan-bayan and sa mga side street. So I highly suggest to keep your map open lagi kung dun lang sana nakafocus kung wala kayong kasamang group kasi nakakaligaw talaga yung start na part na to. 26k. Sama pa rin si Lord B. Okay lang yung seat post niya. Mabilis ang dalahan dito, lalo sa 120, sigurado. Pero yung sabi nila Kuya Raymond, nila Peter, sa
between 50 to 60k daw yung ano eh, yung ahon na dalawa. Ay, mamaya makikita natin. 20 kilometers yun? Hindi, nasa between dun. Hindi ko pa alam, mamaya makikita natin. Yun kasi parang make or break eh. So far, nakakapit ka pa dito. Pero I think, dito banda, nagka-grupo-grupuhan na yan. May first, second na yan. Group. So 28.4 kilometer mark, no, naghiraman kami ng bike ni Lord B. Tinesting ko yung Lando XC niya na full sus. Sarap, walang basa-basa sa linyahan, pero yun lang, medyo pag pumalo ang gravel sa'yo, talagang extra effort ka. Besides the gulong, aero, yung overall effect, no. Pero komportable ka, yun ang okay sa MTB. Nanindahan na. Kakaliwa dyan. 32.5k mark. Iniwan tayo ng mga kabataan. Ito, pinakabata. So very crucial, no, 32.5 kilometer mark. Papasok kayo sa maliit na eskinitang to. Ang hirap makita, lalo pag mabilis ang dalahan, okay? Pag dumiretso kayo dun sa kalsada kanina, yari na kayo. Dito papasok, okay? Uy! Buhay na ba to? Brusco! Brusco dun din ah. Pinakilig ako ng konti dun. Dinahan ko sa gitna eh. Kilig ako eh. Sayaw kika eh. So another very important part ng karera, no, at 36.9 kilometer mark. Yung lumang GPX pinapadaan tayo sa kanan, pero instead dumaan kayo dito sa parang bakanting lot na parang Ayala Trail yung feels, no. Diyan ang pasok. Shoutout ulit sa Team Francia na kabisado talaga lahat ng sulok ng karerang. Iba talaga Francia! So magre-resume pa rin yung course dito. Yung lumang GPX kasi parang papadaanin ka sa ano. Parang debatable kung passable o hindi na part, no. So dito na lang para safe din. So dito na sa 37k mark. Dito na lang Team Francia. Ha? Kakabilan sila. Kami tuloy pa. Mga week. So coffee cycle. Meron ditong bukas kaya ito sa karera. Bukas. Ito yung pit zone. Pit zone, oh, yun. So pit zone dito sa karera mismo. Okay, so resume kami. Bye. So before natin ma-reach yung make or break part, which is yung 40k mark daw, no, karga na tayo kasi wala daw tindahan dun hanggang around 52k. So 40k mark. We just finished up punchy flowy climb. Siguro mga 100 meter climb din na punchy. That's followed by this Lusong. 1.6 kilometers. So dito ulit tayo dun sa kalsada simula kanina, no. 5 kilometers pa daw na ganito. Falls flat siya. Lalaro sa 2 to 3%. I assume ganito pa rin sa kahabaan bago tayo pumunta sa trail ulit. Oy! Punchy climb coming up next. So puro ganito. Flowy siya, flowy. Parang dito yata last year. Oy, kamukha lang. Ayun nga, palayan, oh. Parang dito last year. Yung 220. Yep, looks very family. Anyway, let's resume. Kanan ba? Oo, kanan. Okay, copy. So, tandaan nyo yun, ha? 40k is the flowy section. Pag nakita nyo yung kalsada, medyo flowy na at 40 kilometers ready na. Maraming matatarik na maliliit. Okay, 47 kilometer mark. Pag nakita nyo na yung bridge na to, medyo mag-recover na kayo kasi papasok na tayo dun sa pinaka make or break part na sinasabi natin. Okay? Which is yung trail na may konting single track. So after that bridge, ito, may konting makunat na ahon. Maikli lang naman.
pwede nyong i-baluhan, no? Bombahan nyo. Buwelo. Tapos, immediately after sa may kanan, doon na yung papasok nung trail. So, good luck. So, tingin dito, papasok na tayo dito sa trail. Ito na yata yung ahon na sinasabi nila. Yep. So, kanan. So, mabato siya. Ito na siguro yung sinasabi ni Cap. Parang brusco. Parang oro, no? Ito ah. Granny Goose. Cap kaliwa. Madulas siya. Granny kayo dito para siguradong dito dulas-dulas. Ako na 31 ako sa harap, 40T sa likod. So, bigat pero sa ganun safe ako. Minsan make or break yung mga ganung parts eh. So, didistansya ako. Ito na yung single track. Sinasabi nila. Pero mukha namang hindi. So wala talaga akong inedit dito sa part na to simula pagpasok ng trail hanggang pag-exit, no? Because gusto ko makita nyo talagang per foot, no, kung ano talaga yung magiging itsura nung trail. Kasi ito nga yung, in my opinion, yung make or break talaga nitong karerang to. So, mahaba tong section na to, halos 3 kilometers. Mixed, fire road, single track, loose descent, bulusok, ahon na makunat. Maganda, masaya tong part na to. And enjoy na enjoy ako dito. So dalawang main climb yun na mahirap, no? Yung unang-una pagpasok, tsaka dito banda sa may gitna. Medyo loose ka na dapat pagdating mo dito. Lalo tayo pare, wala tayong suspension. Kailangan loose. Tulad yan. Okay. Kaliwa mo. Nice one. Good line, mother. Oops. Was about to say, mother F. Nagdag na naman sa isa sensor. So almost 1K down na, no? Dito tayo sa medyo flat section. Pwede rin dito mag-recover. Pero I'm sure sa karera, diinan pa rin dito. So hindi naman talaga siya single track, no? Makikita mo ba yung mga bakas ng daan ng kotse. So makakapili ka naman kung saan mo talaga gusto luminya, no? Left or right. Kasi mga ganito, tingin ka kung saan mo gusto pumunta. Pagka titingin sa rat, ito ka pupunta. Tingin ka rin malayo. Kasi pag malapit, magdudunin ka. Lusong ha, lusong! Distansya! Hindi naman. First time. Wala. Lusong ha, lusong! Go, go, go. Sige. Good. Ilang. Pag may nakatutok sa likod. Ano, bulusok doon. Overshoot konti. Ngayon, hindi na nakakailang. OJ! Power!
Very nice. Very nice. What's up? Pahinga? Go, go, go. Spin mo! Huwag ganyan, masama sa puso yan. Spin mo! Okay. 49K mark. Saya dito ah! Oh. Medyo yummy tong part na to. Maraming kakalas dito. Make or break tong part na to. Ahon na naman, oh. Wow. Boss par, ibang iba to sa huling Andres ah. Marami kang gugulatin dito ah. Beko. Dito, kunin itong right. Okay, itong linya sa right. Malaking rat sa left rin. Pero hindi lang mahirap. Traction lang. Mahirap to pag may kumalas o kaya tumukod sa harap nyo. Damay kayo. So the best siguro, bago dumating sa part na to, harap na kayo, no? One of the most effective strategy. Harap na. Harap na. Tumukod ka, damay mo yung sa likod. Teka lang, mukhang diretso. Diretso. Okay, diretso. Oh. Nice. So, the unrestricted for 2025 does not just require fitness, no? Kailangan mo fitness dito at skill. Kung puro fire road lang naging ensayo mo, medyo supatay ang bangka dito. Best. Go, go, go! Oh, madamo. Okay. Mahaba to ah. Private kaya to. Wow, ganda ng view. Solid pare. Solid. Okay, so lusong. Oh, lalaking ba to? Mas okay yata sa kaliwa, doon kanina. Okay lang yun sa akin. Anyway, tuloy lang. Parang ito yung part na talagang sabi nga nila Tita eh, the make or break part of this race. This trail. Uy! Yan o. Kita ko mahulog dun. Pero masaya. Masaya itong Andres na to. Maraming magugulat dito. Hindi mo trinactive to. So, okay, malinig ako. Pero, okay, tuloy lang. Okay. Touchstone, dito tayo. Oh. Okay. Okay. Hindi na masyado may ganap. Okay lang. Pero sa karera itself, medyo mahirap to kasi mabilis. Oh, may naligaw na signal. Okay. I can't really go too fast. This is my first time. Bangin dito ah, bangin ha.
Ingat ka, maganda siguro lagyan ng harang dyan for the safety of mga manlalaro. Bangin yan. Takot dito, takot dito. Nakatakot magkamali dito sa kanan. Nakabaan trail na to. Wala, dito na eh. Pabato dito. Mali. Recover pa. Bulusok dito. Control dito. Hindi, overshoot ka dun. Control ah! Bulusok siya. Ay po siya. Mayabas! Parang brusko, no? Parang brusko na all. So, kontrolan tayo. Hindi natin alam. Pihit ng kalsada dito. Okay. Off-road talaga. Medyo XC yung feels dun, no? Okay. Oh. Mali. Dapat dito ako sa kaliwa. Pero okay, dito na eh. Ang gagawa dyan. Hindi pa tayo dyan. Okay. And then hala. Saan? Kanan daw? Left yata. Saan ba? Teka. Dali ah. Dito yata. Dito yata. Tayo natin si... Oo. So, itong part na to medyo nakakalito. Mukhang kailangan sharp right tayo dito. Kasi Sayang yung section ko dun. Napaklipot ako dun sa ahon. Antibig na ako. So medyo marami na challenge dun sa section na yun, no, sa mga tropa. So may mga gusto na yata mag MTB cut, no? Hindi, ubra naman gravel, pero yung medyo newbie na graveler, medyo may endo-endo yan dito. Kailangan nag-MTB. May part doon delikado kahit 15 lang ako, di ba? Di, overshoot ako. Antayin lang natin si Bosti. Ipit ako kanina eh. Ay, sayang yung sa downhill. Sabayan kasi. Napaklipot ako dun sa huli na akin. So dito nga yung daan, no? Pagkababa nyo galing sa single track, right kayo agad dito. Very sharp, almost U-turn. Papunta na to sa isa sa mga pinaka-okay din na part, no? At enjoy. Maraming mangingisda dito, tsaka magsa-surfing. Sure ball. Baka pati ako. So ito na yung river crossing. Smaller ha? Dito.
So dito ha. Dito. Pag dito, malalaki pa to. Dito tayo. Diyan. Tara, balikan natin kaya. Oo, try nyo. Kaya natin yung ganyan. Kanan. Make or break din dyan. Dito ha. Linya, saka... Oo, tama. Dito ang lalaki ng bato. Parang brusko. So yung tamang linya na mababaw, ayun no, kung saan silang, saan si Lord B tsaka si Ivan naglalakad. Yung parang may ripple doon. Yun no, kita nyo halos parang may mga bakas na ng mga pinagdaanan. Doon mababaw at maayos. So ito na yung section after ng river crossing. Ahon na naman. Matarik. Pero hindi na masyado mahirap. Kung kumarera kayo sa Brusco o kaya nag-trail na kayo sa Oro, parang ganun. Yung gradient, yung bato, yung lahat. Parang ganun. Brusco na Oro. Kuyambay. Kung nag-trail kayo sa Tanay, banda. Kuyambay. Para siyang ganun. So, yun lang. May isang part lang na bulusok na nag-overshoot ako. Medyo mahirap sa speed pero longest din kasi ako sa lusong. So, may mga mas magagaling kasi sa lusong, di ba? May mas magagaling sa ahon. Ako, ob ako sa lusong kaya mabagal ako dun sa part niya. So, dito, basic na. Ako ng basic na. Kaya na ng road bike. 50.8 K mark. Okay? So nakalabas na kami sa trail, no? 52 km mark. Nag-voice over na lang ako dahil medyo maraming napapamura sa pinagdaanan nila. Ay nako. Medyo borderline gravel exy siya. Especially yung first part tsaka yung lusong, no? So kung medyo newbie ka sa gravel, alalay talaga sobra. Lean back ang laro natin kasi nakatuwad tayo eh. Ingat lang talaga dun. May resume tayo sa kalsada. Kalsada na yata ito eh. So, galing pahinga, ahon kagad. 52.3 kilometers yata na. So according kay Garmin, may 1.1 kilometer na ahon. 1.1. Gradient is 7%. Total elevation is 230. So, ahon talaga. Ito na yung sinasabi nila Peter, pre. Yung kalsada na ahon, dalawa daw to eh. Tignan natin kung totoo. Nakainom yun. Yan yung muntik sumemplang kanina. Okay. So 1.1 kilometers to. Ahon 53 K mark, okay? Average grade is 7%. Right now 12% tayo. Elevation remaining is 230. So parang ahon ng sumulong pero ginawang 1.1 kilometer. 1.1. 15% na tayo. So, huwag nyo na tirahin. Hindi na makarera. Feel nyo lang. Okay, resume tayo sa tuktok. So, pagkagaling sa tuktok, may mga lusong-lusong, flowy from that point on, no? 58 kilometer mark to. Pero very, very flowy na ulit yung course. Halo-halo, no? Semento, graba. Pero pwede ka na medyo mag-speed kasi wala na masyadong technical na part, no? So, yeah. Ingat lang. Kasi syempre, alam niyo naman, pag fire road, loose pa rin sa gilid-gilid. Yan, nagpapa-50 na ako. Pero, yan, alalay pa rin sa mga corner. Bababaan mo pa rin yung speed. Baka subemplang, no? So, 68 kilometer mark. Paved road na tayo. I hope wala ng trail. Malalaman natin soon enough. So, nalobat na yung action cam. May konting battery pa. Reserve natin sa medyo importante na section. Pero as of now, cam phone lang gamit ko.
76 kilometer mark. So, fire road ulit. Pero basic na. Very basic na. Smooth as butter. Nothing fancy. So, 77 kilometer mark. Naharangan kami ng isang batalyon ng mga baka na may nagpapastol. I will be filming short clips na lang simula dito kasi ang highlight naman talaga is yung 40 km mark onwards, no? And in here, more or less basic na lang naman na fire road except dun sa may 100 kilometer mark na may konting exciting part ulit, no? So dun tayo medyo magpapakita ng more clips, okay? So 78, 79 km. Ganyan ka. Kunin mo itong linya ito. Pwede dito. Huwag sa gitna. 78 to 79 km. So, 83 k mark. Mostly semento na. View. Kanan. So, siguro I'm sure meron pang fire road dyan. So fire road again at 84.3 kilometer mark. 92 kilometers. Nakalabas na sa fire road. The past 5 or 6 kilometers fire road, no? Off-road. Pero hindi naman technical. Side lang sa kamay, tsaka by this mark, no? 90k. Medyo may konting fatigue na. Anyway, according dito, si Carmen, mga 1 to 2 kilometers pa ito na kalsada. So, resume ulit tayo. I think may isa o dalawa pang off-road. Resume tayo dun. So, 99 kilometer mark pero parang tinopak yung GPX. Nagre-route siya dito bigla, oh. May pinapasok sa amin na Esquinita kanina. Pero, biglang pinare-route kami dito. Ganyan itsura niya. So, palalaman natin kung okay lang din siya. So, 100k mark. Pinaligo ulit kami dito sa parang back road. From the main highway. So, that's 100k mark. So, 104 kilometer mark. Still on the trail. Medyo rock garden dito. Makapal yung mga pebbles, loose. So, ingat. Malakas mag-fishtail yung gravel bike. Ayun o. Woy! So guys, ito very important, no? Sabi kasi sa mapa, sa GPX, dumiretso dun. Pero walang daan dun. Dito daw yung tama. Ayan. So, may logo ng atak. Ayan. So, yung GPX kasi, sinasabi dun. Yung tama. Dito, tago, ayun o. Doon. Kaya nabasan ni Kuya. Okay, let's go. So pagka lusot nyo dun sa parang tagong lusutan, no, na tinuro ko earlier, pupunta kayo dito 170 km mark. So yung terrain medyo ano, ayan, kayod-kayod, parang dinaanan ng traktor, bako-bako at matigas. So medyo masakit sa kamay. Marami rin siyang malalalim na lubog. Okay, 107k mark. So shortly you'll get to this part. Siguro nandito pa rin to, hindi to aayusin, no? Putikan dun. Dito may sako. Pwede i-ride to. Binakad mo? Kaya i-ride to dito sa mga sako. Ingat lang kasi wasak na wasak to. Ride. Ngayon lalakarin ko, pero pwede i-ride to. So 109.6 km, kaya lang gravel ulit. Pagod na, gutom na. Mga 240k warriors. Ito, 240. Bilib ako sa inyo. Wasak na ako. 110k in. Okay, tuloy na. Para maka lechon kawali na. 113 kilometer mark, 113. So 3 kilometers na off-road, no? Simula dun sa maliit na paved road.
So ngayon, paved road ulit tayo. Turn right here. 113 km mark. So, nanindahan muna kami. Medyo pagod na. Kulang yata sa base. Nakakapos. Tapos nutrition din. Mahirap tong unrestricted na to. Kumpara last year, no? Ibang iba siya. Hindi siya pure fire road lang. May ano siya. May single track siya. May mountain bike trail siya. May fire road siya. May rock garden siya. Kompleto regado. Kompleto regado. It will really test your endurance and of course your skills off-road. So 114 kilometer mark. They say it's 120 pero it's actually parang 125 sabi. So yep. We'll be done in a few minutes to an hour. Resume tayo sa parking sa Crystal Waves ba yun? Crystal Waves. Asbag na, Crystal Waves. Okay. So from 115 kilometers to 120 kilometers. Semento naman. So 120 kilometers na tayo ngayon. Tapos na. Diba? So, hindi nga siya 120 exacto. Ang 124, 125. Low ba ting garbage? Okay. 123 kilometer mark. Fire road pa rin. Exactly 125 kilometer mark. Fire road pa rin. OA pa rin yung hangin. Sobrang OA nung hangin. Gago. Okay. 26.2 kilometers. Kabilang side pala. So tapos na yung track read. Mahirap. Ang layo sa lumang Andres. Oh, ito kung kilala nyo. Tak-tak lang, sapat na. Naligaw ako dito. Mahirap no? Mahirap yung kumpara sa last year na Andres, yung 122 volts. Ewan ko, hindi ko pa nabubukas. Pero medyo mas maraming surprises to. Inuna namin dito. So bukas, kung sa kabila, sa taas, yung start. Sa bagay. Ang kayo dyan, kayo kaliwa ka. Oo, tama. Kami dito. Kasi 240 nga pala kayo. Bukas dito. Yung ibabaw lang. Okay, sige. Bye! So that concludes our Attack Unrestricted 120 km track read and review. If nakatulong yun sa inyo, I hope nakatulong yun sa inyo. I will really appreciate it kung maka-like and subscribe po kayo for more future content. Thank you very much for watching and I'll see you on race day and next time.